First John chapter 3 in verse 16. In the King James Version, po sabi, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren." Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. In Romans chapter 5 verse 8, "But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." And in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Let's pray. Bilang Diyos, salamat po sa iyong salita, at ikaw po ang layang mag-usap at kumilos sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Gamitin mong hilingkod sa pangaharan. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan. In Jesus' name, amen. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Today is seated. In Jesus' name, magandang umaga po. Ating sa ating lahat. Sa ating pong Bible study Wednesday ay tinatalakay po natin ang patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo. Meron po akong na-send na article doon sa GC patungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoon. Hindi namin ito natapos ng Wednesday, pero plano natin ituloy-tuloy ang pag-aaral patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ay ating kinatalakay dahil napakahalaga po ng topic na ito. Dahil ang pagkakatawang tao ng Panginoon, diyan po nakasalalay ang ating kaligtasan. Can you say amen? Now, may mga lumilitaw na mga katuruan sa ating panahon na nagsasabi, mali na sabihin nagkatawang tao ng Diyos. May mga ganyan katuruan na lumilitaw sa ating panahon at wala naman tayong laban sa kaninumang pastor. Pero nakakalungkot na ito ay marinig galing sa kasama nating pastor sa isang organization na may mga nagsasabi, o hindi lang pastor, may mga ilang grupo na nagsasabing malinaw sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Malinaw sabihin that God became man, or God was made flesh. At sa Tagalog, malinaw sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao. At tama raw sabihin ay ang Diyos ay nahayag sa laman. Pero pag sinabi mo raw na ang Diyos ay nagkatawang tao, ito ay mali. Dahil ang Diyos daw ay hindi maaaring magkatawang tao, dahil ang ibig sabihin daw nito, ang Diyos na Espiritu ay nagbago ng kaniyang anyo o nagbago ng kaniyang kalikasan, ng kaniyang esensya, na para bagang ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos na Espiritu ay dumaan sa proseso ng pagpapalit ng kaniyang esensya bilang Espiritu at nag-transform sa isang tao o sa isang katawan ng tao. At hindi raw maaari na ang Diyos ay dumaan sa ganong proseso. Hindi raw maaari dahil sabi ng Biblia, I am the Lord, I change not. Ang Diyos ay hindi maaaring magbago. Kaya pag sinabi daw na ang Diyos ay nagkatawang tao, ito raw ay mali.
At ang pangalawa pang sinasabi, mga kapatid, patungkol sa terminong ito ay wala rin ito sa Biblia. Dahil ang nasa Biblia ay hindi ang Diyos ay nagkatawang tao, kundi ang Verbo ay nagkatawang tao. Basahin natin yan sa John chapter 1 verse 14 sa Tagalog. John chapter 1 verse 14. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi ng iba, mga kapatid, ayan ang biblical, ang nagkatawang tao ay ang Verbo o ang salita. Ang nagkatawang tao ay hindi ang Diyos, kundi ang Verbo. Yung Verbo sa Tagalog, yan ay yung salita. Sa English yung ginamit sa King James ay the Word. So ang nagkatawang tao ay hindi ang Diyos, kundi ang Verbo. Kaya hindi raw po biblical at hindi raw po tama na sasabihin na nagkatawang tao ang Diyos. Dahil ang nagkatawang tao ay ang Verbo. Ngunit kung ating titingnan, mga kapatid ko, sa John chapter 1 verse 1, na siyang pasimula ng pagtuturo o pagsasalita ni John dito patungkol sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Malinaw, mga kapatid, na yung Verbo na nagkatawang tao sa verse 14 ay siyang Diyos. Magmula sa verse 1, natalakay sa ating Sunday School kanina. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya sabi sa verse 14, and the Word was made flesh. Dahil magmula, mga kapatid, sa verse 1, sa pagitan ng verse 1, verse 2, verse 3, at verse 14 ay mayroong parenthetical na may sinabi doon si John patungkol kay John the Baptist. Pagdating sa verse 14 ay bumalik siya sa main topic ng buong chapter. Walang iba kundi ang salita. So may sinabi siya patungkol sa salita, then may sinabi siya sa salita patungkol kay John the Baptist. Sa verse 14, bumalik siya sa topic. At nagkatawang tao ang Verbo o ang salita. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao, hindi po mali sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Dahil ang Verbo o ang salita ay Diyos din. Masasabi mo lamang na mali sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao kung una, hindi ka naniniwala na ang salita ay Diyos. Kung ang salita ay hindi Diyos, pwede mong sabihin na mali na nagkatawang tao ang Diyos. Kasi ang nagkatawang tao ay salita. At hindi sila pareho. Kung yun ang paniniwala mo. Pangalawa, masasabi mo lamang na mali sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao kung ang ibig sabihin natin ng pagkakatawang tao ay pagpapalit ng anyo o siya ay nag-iba ng kanyang esensya, which, mga kapatid, hindi po yun ang ibig sabihin ng Biblia. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa ilang mga minuto, ay gusto ko pong bigyan ng pansin natin ang topic na ito patungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos. Sabi sa ating key verse, 1 John chapter 3 verse 16, balikan natin sa King James. 1 John chapter 3 verse 16, nasabi dyan, hereby perceive we the love of God. Tatagalogin natin, huwag natin ilagay sa Tagalog na version dahil iba yung sa Tagalog niyan. Pero Tagalogin natin itong sinabi sa King James. Hereby perceive we the love of God. Dito nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos. So ang topic po ng verse ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pinapakilala sa atin ng Diyos
Diyos ang kanyang pag-ibig? At paano pinakilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Sa ganitong paraan daw, ipinakilala ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Paano niya ipinakilala? Paano niya pinatunayan ang kanyang pag-ibig para sa atin? Meron siyang ginawa. Ano ang kanyang ginawa para patunayan ang kanyang pag-ibig para sa atin? He laid down His life. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Can you say amen? Ibig sabihin, mga kapatid, para patunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Ibig sabihin, yung namatay, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo, although hindi natin sinasabi na ang Diyos ay pwedeng mamatay, dahil ang Diyos ay hindi po namamatay, ang namatay sa krus ng Kalbaryo ay ang kanyang katawang tao. Pero pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa ganitong paraan na hindi siya nagpadala ng iba. Paano papatunayan yung pag-ibig mo sa isang tao kung may gagawin ka, pinagawa mo sa iba? Then, mahal ko, Sister Yoli, ipadala ko yung aking kapatid para siya ay suyuin. Hindi mo mapatunayan ang pag-ibig mo sa ganung paraan. Can you say amen? Yung mga nanliligaw, yung mga may asawa, paano pinatunayan yung pag-ibig mo? Nagpadala ka ba ng proxy? Delikado yun, mga kapatid. Dahil yung mga ano tawag nila dyan, mga tulay, minsan, yun yung sinasagot. Pag kayo magpadala ng tulay, mga kapatid, sabihin mo nga sa kanya, mahal ko siya. Kapag yung tulay, magsabi doon sa babae, baka palitan, mga kapatid, yung pinabibigay mong regalo, na galing sa'yo, ipinabigay mo sa tulay, baka sabihin ng tulay, galing sa akin, sis, para sa'yo. Marami nangyayari ganyan, na in love doon sa tulay. Kaya kung manliligaw, una magpaalam. Okay? Mga kabataan, magpaalam. Kung magpapahayag ka ng pag-ibig, ikaw mismo. Right? Kasi nga papatunayan mo eh. Paano mo papatunayan kung nagpadala ka ng iba? Na ikaw magsabi, ikaw gumawa, ikaw magpatunay na mahal ko siya. I-proxy mo ako, i-represent mo ako. Hindi mo mapatunayan ang pag-ibig mo kung ipapagawa mo sa iba. Dapat ikaw mismo. Kaya sabi ng verse na ito, mga kapatid, pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Paano? Na ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na hindi siya nagpadala ng iba sa kanya. Siya mismong Diyos, mga kapatid, ang nagkatawang tao at, mga kapatid, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Dahil gusto niya nga patunayan ang kanyang pag-ibig para sa atin. Can you say amen? Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ka, mga kapatid, ng Panginoon. Sino ka mang nakikinig ngayon, mahal ka ng Diyos. In fact, mga kapatid, namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para patunayan ang pag-ibig niya sa iyo. Kaya huwag mong isipin wala nagmamahal sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Namatay siya sa krus ang Panginoong Jesucristo para patunayan ang pag-ibig niya sa atin. Yung iba, nagsasabi, mahal sa salita lang. Pero hindi kayang patunayan. Pero ang Diyos, pinatunayan niya, sabi diyan. Now, sa King James, mga kapatid, ang nakalagay diyan, hereby perceive we the love of God. Yung God of God diyan ay naka-italize. Ibig sabihin, sa original, wala yung of God. Kaya sa Tagalog, pag binasa sa Tagalog, saka sa ibang version, NIV, ESV, ang nakalagay dyan, dito nakilala natin ang pag-ibig. Wala na yung Diyos. Sa King James, merong of God.
Pag binasa natin sa ESV, nakalagay lang, hereby we perceive love. Sa Tagalog, dito nakilala natin ang pag-ibig. Pero sa King James, nilagyan ng love of God. And I think, mga kapatid, hindi po yun contradictory, hindi po yun salungat. Dahil sa mga verses na binasa natin, kung saan nakita natin kung anong pag-ibig at kung sino yung umibig sa sinasabi sa verse na yan. Kaya nang sinabi ng King James, the love of God, that is right, dahil malinaw po sa Biblia kung sino ang umibig sa atin. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Ang umibig sa atin ay ang Diyos. Kaya nung sinabi dyan sa 1 John 3:16, same author, si Apostle John, yung love doon ay walang iba kundi pag-ibig ng Diyos. Can you say amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is the beauty, mga kapatid, ng doktrina natin na oneness of God. Na ang Diyos ay isa. Hindi po siya maraming persona. Hindi po siya Diyos na nahati sa maraming persona. Isang Diyos, mga kapatid, na nagpahayag sa ibang kapahayagan. Siya ay Ama sa paglikha, sa pagtubos siya ay naging anak, at sa pagpapanibago siya ang Espiritu Santo. Isa lamang po ang Diyos. Kaya sinabi sa John 3:16 na binigyan niya kanyang bugtong na anak, na unawaan natin, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, yung kanyang pagkakatawang tao. Yung kanyang humanity. And sabi sa Romans chapter 5 verse 8, binasa natin kanina, very similar words na ginamit. Datapot ipinagtatagubili ng Diyos. God commended His love. Sabi ni John, God, we perceive the love of God. Sabi dito ni Paul, God commended His love. Kaya malinaw, mga kapatid, kung sino umibig sa atin, ang Diyos. Kaya tama lamang na sinabi, mga kapatid, sa 1 John 3:16, this is the love of God, that He gave His own life for us. Na habang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Makasalanan pa tayo, hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, namatay na si Kristo para sa ating kasalanan. Hindi po aksidente na narito tayo, mga kapatid. Nandito tayo dahil mahal ka ng Diyos. Namatay siya, binayaran ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang ating kasalanan. Kaya po tayo narito. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya maliban na sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi po, mga kapatid. Dahil malinaw, ang nagkatawang tao ay hindi po iba sa Diyos. Hindi po bahagi lamang ng Diyos. Ang nagkatawang tao, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos mismo. John chapter 1 verse 1, nang pasimula, siya ang verbo. Ang verbo, mga kapatid, o ang word of God, ito po, mga kapatid ko, ay hindi hiwalay sa Kanya. Kung paanong ang salita ng isang tao ay hindi hiwalay sa Kanya, gayon din ang salita ng Diyos ay hindi po hiwalay sa Kanya. In fact, sa Old Testament, ang konsepto na ang salita ng Diyos ay ang paraan upang ang Diyos mismo ay makipag-ugnayan sa tao ay pamilyar sa mga Hudyo. Basahin natin sa Book of Psalms. Ito po ang sabi sa 107 verse 20 ng Book of Psalms. 107:20, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Ipinadala ng Diyos ang Kaniyang salita at pinagaling sila. Yan ang sabi ng Bible. Nang pinagaling sila ng Diyos, ang sabi diyan, pinadala ng Diyos ang Kanyang salita.
Pero naunawaan natin, sa kanilang kaisipan, alam nila kung sino nagpagaling sa kanila, ang Diyos. Pero sabi niya, pinadala niya ang kanyang salita. Ibig sabihin, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ang salita niya ay hindi po hiwalay sa kanya. Wala silang idea na yung salita ng Diyos ay hiwalay sa kanya, kundi alam nila na ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Isaiah 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Sabi yan ng Panginoon, my word that goeth forth out of my mouth. So yung salita ng Diyos, mga kapatid, yan ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa tao. At tawag po nila dyan, sa salita nila ay dabar. Hindi po yung inumin na dabar. Bawal po yun. Hindi pa tayo inom yan. Dabar sa Hebreo. Sa Aramaic, ang tawag nila dyan ay memra. Ang memra, the memra of God. Yun ay pamilyar sa kanila ang term na Word of God. Dahil ang mga Hudyo, mga kapatid, sila po ay mayroong idea o konsepto na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilalang. Can you say amen? Ang Diyos po ay hindi walang pakialam. Kasabi ko na to nung Wednesday, may mga naniniwala na ang Diyos ay kagaya ng gumawa ng orasan. Na nagawa niya na yung orasan, na umaandar na yung orasan, pinabayaan niya na yung orasan, wala na siyang pakialam, basta umaandar na. Ang paniniwala ng iba, nilikha ng Diyos, yes, ang lahat, pero nung nalikha niya ang lahat, wala na siyang pakialam, bahala na kayo. Mga kapatid, hindi po yan ang Diyos na tinuturo sa atin ng Biblia. Can you say amen? Hindi siya walang pakialam sa kanyang mga nilalang. Ang sabi ng Bible, cast your cares upon Him. Why? Because He careth for you. He cares for you. Meron siyang pakialam. Meron siyang concern sa atin. Kaya nga pwede nating i-cast ang ating mga alalahanin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay may pakialam sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, concern sa iyo ang Diyos. Yan nga mga kapatid na sabi ni David, what is man? When I consider the heavens, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him? Ang sabi ni David, pagka binubulay ko ang langit, ang bituin, ang buwan na iyong inayos, ano ang tao para alalahanin mo siya? Kapatid, ang Diyos ay mindful of us. Iniisip ka ng Diyos. He cares for us. And the Son of Man that thou visitest Him, sabi ni David. Sabi ni David, ano ang tao ng Diyos para alalahanin mo? Mga kapatid, ang Panginoon ay iniisip tayo. Concern ang Panginoon sa atin. He is mindful of man. Ibig sabihin ng mindful, yung kanyang isipan ay punong-puno ng mga plano para sa atin. Sabi ng Bible, sabi ni Jeremiah, sabi ng Panginoon, I know the plans which I have towards you. May magandang plano ang Panginoon para sa atin. Plan to give us peace and not to destroy us. Kaya mga kapatid ko, hindi po tama yung kaisipan ng iba na ang Diyos ay walang pakialam, na ang Diyos ay hindi concerned, ang Diyos ay hindi namamagitan, hindi nag-intervene. Ang Diyos po ay concerned at siya po mga kapatid ay nag-i-interact sa kanyang mga nilalang. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, ang isang ama na mabuti ay nakikipag-ugnayan sa kanyang anak. Can you say amen? Sa mga tatay na narito, can you say praise the Lord? Praise the Lord! Yan.
Mahalaga po na nakipag-ugnayan tayo sa ating anak. Nakipag-usap. Yan ay tanda ng concern ng isang ama. Gayon din ang Diyos, mga kapatid, nakikipag-usap siya. Hebrews 1 verse 1, God, who at sundry times spake, siya ay nagsalita. In diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Siya po ay nangungusap sa iba-ibang paraan. At ang Biblia, mga kapatid, ay katunayan na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. We believe the Bible is the Word of God. Naniniwala tayo na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Punong-puno ito, kapatid, na mensahe ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Dahil ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yes, amen. He is concerned. He cares for you. He cares for man. Ngunit, hindi lamang sa pamagitan ng Kanyang salita. Mababasa natin sa Bible na mga ilang beses na ang Diyos mismo ay nakipag-usap sa Kanyang mga lingkod. At tawag po dyan ay yung mga theophany. Everybody say theophany. Kapag ang Diyos sa Old Testament ay bumaba at nagpakita sa mga tao temporarily, ang tawag doon ay theophany. Sa Genesis chapter 18, kamaya na. Sa Genesis chapter 18, mababasa natin doon na ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. May tatlong lalaki na nagpakita kay Abraham. At alam natin, yung tatlong yon, hindi po yon Holy Trinity. Wala pong Holy Trinity sa Bible. Yan po ay na-invento 300 years after may sulat ang Bible. Wala po sa Bible ang Trinity. Sabi ng Genesis 18 verse 2, at itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas at narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. May nakita si Abraham na tatlong lalaki. At alam natin later on sa kanilang pag-uusap, ang isa doon ay ang Panginoon mismo. Yung dalawa ay hindi po anak o Espiritu Santo. Isa lang ang Diyos. Yan ang tinuturo ng Bible, mga kapatid. Sa mga unang beses marinig, ang doktrinang ito, gusto natin linawin ang paniniwala po ng ating church. Ang nasa Bible, wala pong tatlong Diyos. Isa lamang ang Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isipan, buong lakas, buong kaluluwa. Hindi mo siya mamamahal ng buo kung marami sila. Isa lamang po ang Diyos. Kaya nang tayo ay sumamba, nang tayo nanalangin, pag tayo po ay umaawit, isa lamang po ang ating inaawitan. Hindi po sila tatlo. Isa lamang ang Diyos, mga kapatid, na ating sinasamba at ating inaawitan at ating dinadalakinan. Dahil yan po sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. Totoo po, mga kapatid, sa ating panahon, sinabi ng Biblia, sa ulit kapanahunan, magkakaroon ng one-world religion, one-world government, and one-world economy. Kaya gusto ko pong linawin, hindi po pare-pareho ang lahat ng mga church sa katuruan. Pastor, dito na ako magsimba, pareho lang naman. Hindi po pare-pareho na. May kaibahan po. Ang pananampalataya natin, mga kapatid, na nakasalig hindi po sa dulo ng tao, kundi nakasalig sa Biblia, ay ito, mga kapatid, isa lamang ang Diyos.
isa lamang ang Diyos. At ang Diyos na ito ay nagkatawang tao at siya ang ating Panginoong Jesucristo. Pag umakyat tayo sa langit, wala tayong makikita ang tatlong Diyos na nandoon. Isa lamang po ang Diyos, mga kapatid, at siya ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa palampas natin, pare-pareho na yung inaawit, pare-pareho na estilo, pero gusto ko pong linawin sa katuruan, ito po ang ating pananampalataya. Isa lamang ang Diyos. Kaya nung nakita ni Abraham yung tatlong lalaki, hindi po yung Trinity. Ang Diyos na nagpakita, Theophany ang tawag doon. Yung dalawa doon ay anghel na pumunta later on sa Sodom at Gomorrah, pumunta sa bahay ni Lot. Malinaw yan si Genesis 18. So ang Diyos sa Old Testament ay pansamantalang nagpapakita sa kanila. Hindi lang siya nasa taas na hindi siya pwedeng bumaba, kundi siya mismo galing sa Old Testament sa ilang mga pagkakataon ay bumaba at nagpakita at nakipag-usap sa mga tao. Nabasa kanina sa Exodus chapter 3, si Moises, nang minsan siya ay nasa wilderness, nakita niya mayroong nag-aapoy na puno, yung burning bush. At sabi niya, lalapit ako para makita kung ano ito dahil nag-aapoy pero hindi natutupok. Paglapit, mga kapatid, ni Moises, nagsalita ang Diyos galing sa burning bush at nagsabi, Moises, tanggalin mo ang iyong pangyapak because this is a holy ground. At ang sabi, mga kapatid, ni Moises, sino ka baga? Panginoon, anong pangalan mo? Sasabihin ko sa kanila. Sabi ng Diyos, sabihin mo, pinadala ka ni ako nga. Ako ang Ama, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So, ang Diyos ay nagpakita pansamantala kay Moises. Can you say amen? At tawag doon Theophany. Ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush, nung nagliliyab na puno, ay nagpakita at nagsalita kay Moises. Ang Diyos mismo nagsalita galing sa burning bush. Ang tawag doon ay Theophany ng Panginoon. Ibig sabihin, maging sa lumang tipan, malinaw na ang Diyos ay hindi po, sabi ng iba, hindi siya pwedeng bumaba, then Diyos siya. Imposible na ang Diyos na Espiritu ay bababa dahil siya ay untouchable. Siya ay transcendent. Hindi pwede na siya ibababa sa physical dahil siya ay Espiritu. No! Sa Bible, marami pong patunay na ang Diyos mismo ay nagpakita pansamantala sa mga tao sa pamamagitan ng tinatawag na Theophany. Kaya ang idea o konsepto na ang Diyos ay bumaba at nagkatawang tao, ito po ay pinatutunayan ng Scripture. Ito po ay pinatutunayan ng salita ng Diyos. Bakit? Siya po ay concerned. Siya po, mga kapatid, ay acquainted sa atin na kanyang mga nilikha. Hindi po siya Diyos na walang pakialam. Hindi po siya Diyos, mga kapatid, na sa sobrang taas niya, wala siyang, ito yung idea ng iba, wala siyang damdamin, hindi siya pwedeng makialam. Meron pa nga nangangaral, sabi ng aking kaibigan na si Pastor Jeremiah, dating siyang pangangaral, nagsabi ng pangangaral, the God who is illegal in this world. Paano naging illegal ang Diyos? Illegal daw ang Diyos na bumaba dito sa lupa. Diyos yun yung ginawa mong illegal. Sa sobrang pagka-technical ng iba, pati ang Diyos tineknikal nila, bawal daw siyang bumaba sa lupa. Sabi nung iba, nilimitahan niya, kayo ang naglilimita sa Diyos. Kung bababa siya sa lupa, siya ay magkatawang tao, what can we do? Yan ang sabi ng Bible. Di lang siya pwedeng limitahan at Panginoon, bawal kang magkatawang tao. Ginawa niya, mga kapatid, bakit? Yan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na ang Diyos na nasa langit, siya mismo ang nagkatawang tao, mga kapatid, para iligtas tayo. Pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya. Ganyan kadakila, mga kapatid, ang doktrina ng incarnation o pagkakatawang tao ng Diyos.
Ganyan po mga kapatid, kaimportante ang doktrina ng pagkakatawang tao ng Diyos. Bakit? Ito po ay ang patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil siya mismo ang nagkatawang tao. Hindi siya nagutos na, oops, ikaw bumaba doon. Mahal ko sila pero mataas ako. Matayog ako. Hindi ako pwedeng bumaba. Illegal ako sa lupa. No! Hindi siya nagutos ng anghel. Hindi siya nagutos mga kapatid ng ibang identity o iwalay sa kanya. Siya mismo. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh. The Word became flesh. Palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Now, balik tayo sa John chapter 1 verse 1. Natalangin ito kanina sa ating Sunday school. Ang sabi doon, yung pasimula, mga kapatid, yung in the beginning ay wala pong duda na ginamit ni John ang parehong salita sa Genesis 1:1, in the beginning. Bereshit sa Hebreo. Bilang Hudyo, kabisado nila yon. Pag sinabing in the beginning, walang duda. Ang isipan nila ay babalik sa creation. I believe mga kapatid, ang kausap ni John dito ay parehong Hudyo at parehong mga Gentile. Sa mga Hudyo, familiar sila sa Word of God. At sa mga Gentile, may idea sila patungkol sa Word or Logos. Pero ang mga Gentile, na paniniwala nila ang Logos ay nilikha lang ng Diyos. Ang paniniwala ng mga Gentile sa kanilang filosofiya, ang Logos o ang Word ay pangalawa lamang o nanggaling lang sa Diyos. Pero sabi ni John, hindi siya pangalawa. Because in the beginning was the Word. Kung ang Logos, kung ang Word, kung ang salita ay nilikha lang ng Diyos, nang pasimula, dapat wala pa siya. Dahil nang pasimula, wala pang anghel, wala pang bundok, wala pang langit, wala pang lupa, wala pang mga bituin. Ang naroon lamang ay ang Diyos. Kaya nang sinabi ni John nang pasimula, naroon na ang salita, ibig niya sabihin mga kapatid, hindi siya pangalawa, hindi siya nilikha some later time. Naroon na siya nung pasimula, hindi siya nanggaling lang sa Diyos, at nilinaw niya mga kapatid na ang berbong ito, ang Logos, ang salitang ito, na inyong ina-associate sa Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos. Hindi siya nilikha. He is the Creator. In the beginning, He was already there. Kasi ang isipan ng mga Gentile dahil sa philosophy, Greek philosophy ni Plato, ang Logos at salita ay nanggaling lang sa Diyos. Nilikha lang siya ng Diyos. Sabi ni John, mali. In the beginning was the Word. Hindi siya created at latter time. Nang pasimula, wala pang kahit ano, naroon na siya. Bakit? Dahil ang salita ay sumasa Diyos. Ang salita, ang plano na ito, ang Word, ibig sabihin din ay thought, plan. Ang plano na ito ng pagkakatawang tao ng Diyos ay nasa Diyos na sa isipan niya ng pasimula. Let me tell you mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang kordero ay pinatay sa pasimula pa lang ng pagtatag ng sanlibutan. Sa plano ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang kamatayan sa krus, naroon na sa kanyang plano ng pasimula. Can you say amen? Bago pa nagkasala si Eva at Adan, naroon na yung plano ng kanyang pagkakatawang tao. Hindi po siya na-shock. Oh my God. Diyos na pala siya. Hindi siya na-shock na anong gagawin ko, nagkasala si Adan? Ano kaya gagawin ko? Hindi po pwede ma-shock ang Diyos. Nothing can catch Him by surprise. Sabi ng Bible, He declares the end from the beginning. Hindi siya nagulat. Anong gagawin ko? Nagkasala si Adan. Ano kaya ang pwede kong gawin?
No, mga kapatid, sa pasimula pa lang, alam na ng Diyos lahat. Alam na niya na magkakasala si Adan at si Eva. Kaya sa plano niya, naroon na yung plano ng kaligtasan na siya ay magkakatawang tao upang bayaran, tubusin ang tao sa kasalanan. The plan of God, His incarnation. Ang kanyang pagkakatawang tao ay hindi po plan B. Oops, nagkasala si Adan, plan A, fail. Plan B tayo. Wala pong plan B sa Diyos, mga kapatid ko. Dahil sa kanyang omniscience, alam niya na ang lahat ng bagay, ang kanyang foreknowledge. Kaya sa kanyang plano, tapos na po lahat. Labas siya sa time. This is time. Tayo lahat ay within time, pero ang Diyos ay labas sa time. So sa kanyang katayuan bilang Diyos, mga kapatid, tapos na lahat ang buong history. Tayo, nasa loob tayo ng history. Pero ang Diyos, mga kapatid, nasa labas siya ng history. Kaya kaya niyang sabihin, I am that I am. Kaya kaya niyang sabihin, mga kapatid, I do not change. That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dahil hindi po siya sakop ng panahon, mga kapatid. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay higit pa sa panahon. Eh sabi ng Bible, 1,000 years is one day to God. One day is 1,000 years. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Hindi natin siya pwedeng sukatin sa time. Labas siya sa time. Kaya sa plano ng Diyos, tapos na lahat. Kaya in the beginning, nandun na yung plano ng kanyang pagkatawang tao. And in the beginning, the Word was with God. Napaliwanag sa atin kayo sa Sunday School. Hindi po ibig sabihin ng with doon ay parang dalawa kami ni Brother John. Ayan, Pastor Paul is with Brother John. Ilang kami? Dalawa. With, pagkasama kami. Kapag meron tayong idea na ang Diyos ay maraming persona, yun ang maisip natin. Sinabi doon, the Word was with God. Sabihin, dalawa sila, magkasama sila. Hindi po, mga kapatid. Bakit? Kapag ganun ang interpretation natin doon, binabaliwala natin yung author na sumulat. Ang sumulat ay si John, ay isang Hudyo, isang stricto monotheist, ibig sabihin naniniwala sa isang Diyos. Walang ganong idea si John na ang Diyos ay may kasama. Dahil sabi ng Biblia, sabi ng Bible, the Lord created the heavens and the earth alone. Mag-isa niyang ilatag ang langit at ang lupa. Wala po siyang kasama. Sabi ng Panginoon, I am the Lord alone. I am God alone. There is nobody beside me. I know not any rock. Wala akong alam na ibang Diyos. Ako ay Diyos na mag-isa. Yan po, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible. Kaya wala po siyang kasama. Nang nilikha niya ang langit at lupa. Nang nilikha niya ang mga anghel, wala po siyang kasama. Hindi niya kailangan ng tulong. Hindi niya kailangan ng assistant. Hindi niya kailangan ng cheer para siya ay lumikha, mga kapatid. Mag-isa niyang nilikha ang langit at lupa. Kaya na sinabi ni John, the beginning was the Word and the Word was with God. Hindi po ibig sabihin no, magkasama sila. Dalawa sila. Ibig sabihin nun, mga kapatid, ang Word, ang plano, ang salita ay sumasa Diyos. Bakit? Isipan niyo ng Diyos. Salita yun ng Diyos. Para yung salita ko ay sumasa akin. Ang salita ko ay akin. Pertaining to me. Pag sinabi, ang salita ko, sabihin sa akin yan. Pag sinabing plano ko, sabihin plano ko yan. Nasa isipan ko yan. The Word, the plan, is with God. Why? It is the plan of God. Can you say amen? It is the Word of God. It is God's Word. It is God's plan. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, na the Word was with God. Ang salita po ng Diyos ay hindi pwedeng iiwalay sa Kanya. Kagaya rin po yan ng glory of God. In the Old Testament, nabanggit yung glory of God or kabod, nalalaki natin nakaraan. Pag sinabi bang kalwalatian ng Diyos, iwalay ba ito sa Kanya?
May iba bang personality ang glory of God? Ang presence of God o Shekinah. Ang Shekinah ba o presence ng Diyos ay hiwalay sa Kanya? Hindi po, mga kapatid. Ganon din ang Word of God. Hindi mo po pwedeng hiwalay. Magkaiba silang persona. Pareho lang sila ng quality, pero ibang persona. Hindi po, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, hindi mo pwedeng ihiwalay sa Kanya. Can you say amen? At para mas patibay ito, nilinaw niya ito sa pangatlo, na ang salita ay hindi hiwalay sa Diyos para patunayan ito, sabi niya. And, verse 1 tayo. In the beginning was the Word was with God. Ang Word ba hiwalay sa Diyos? Hindi. Bakit? Ano sabi niya? And the Word was God. Para patunayan na hindi hiwalay ang salita sa Diyos, nilinaw ni John sa pangatlong clause. And the Word was God. So that maalis ang anumang agam-agam sa isipan natin na mayroong pang ibang Diyos bukod sa Kanya. Sinabi ni John, the Word was God. Napakalinaw, mga kapatid. Kayo sa amen? Palapakan natin ang Panginoon. Lagay natin sa Tagalog. Napasimula ay ang siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Minabasa kong ganito. Ang sabi po diyan, ang berbo ay Diyos. Hindi po sinabi na ang berbo ang Diyos. So hindi po siya ang Diyos. Hindi sinabi na ang berbo ang Diyos. Kung sinabing ang berbo ang Diyos, ibig sabihin, ang word talaga ay Diyos mismo. Pero sabi po dyan, ang berbo ay Diyos. Hindi sinabing ang berbo ang Diyos o ang berbo ay ang Diyos. Mga kapatid, ano pinagkaiba ng dalawa? May pagkakaiba lang yung dalawa kung marami kang Diyos. Halimbawa, pag sinabi natin, si Pastor Paul ay pastor. Iba yun pag sinabi natin, si Pastor Paul ang pastor. Magkaiba yun dahil maraming pastor. Pwede mo, kailangan specify, pastor siya saan? Hindi mo pwedeng sabihin magkapareho yung si Pastor Paul ay pastor sa si Pastor Paul ang pastor. Magkaiba yun. Kasi maraming pastor. May pastor sa Tondo, may pastor dito sa Malabon, maraming pastor. Kaya magkaiba yung si Pastor Paul ay pastor, si Pastor Paul ay ang pastor. Pero pagdating sa Diyos, pag sinabi mo ang berbo ay Diyos, at ang berbo ay ang Diyos, wala dapat pagkakaiba yun. Bakit? Isa lang naman ang Diyos. Pag sinabi mong ang berbo ay Diyos, pareho rin yun sa pagsasabi na ang berbo ay ang Diyos. Dahil isa lang naman ang Diyos. Magkakaroon na ng pagkakaiba kung marami kang Diyos na pinaniniwalaan. Kagaya na example natin, dahil maraming pastor, pagkaiba yung sabihin mo si Pastor Paul ay pastor, Pastor Paul ang pastor. Kasi maraming pastor. Pero sa atin, isa lang ang Diyos. Pag sinabi kong siya ay Diyos, pareho lang yung pag sinabi kong siya ang Diyos. Pag sinabi kong siya ay Diyos, pareho lang yung sinabi natin na siya ay ang Diyos. Dahil isa lang ang Diyos na ating sinasabi, tinatawag na Diyos. Na kung may iba ka bang tinatawag na Diyos, maaari magkaiba yun para sa iyo. Pero kung ikaw ay oneness believer, alam mo na isa lang ang Diyos. Pag mayroon tayo tinawag na siya ay Diyos, wala na pong iba yun, mga kapatid ko. Dahil wala kang ibang masusumpungan na mayroong quality ng Diyos na iwalay sa Kanya. Pag nasumpungan mo ang tagapagligtas, nasumpungan mo ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Wala na pong iba, mga kapatid ko. Ano sa amen? Kaya na sinabi ni John na, and the Word was God. Ang translation ng Jehovah's Witnesses sa kanilang Bible ay, the Word was a God.
Pabor yun sa kanila. Dahil para sa kanila, si Jesus Christ ay pangalawang Diyos lang. Maraming Diyos. Si Jehovah ang Almighty, si Jesus ang Mighty God. Mababa. Kaya, ang translation nila dyan, pag binasa mo Bible nila, New Word Translation, the Word was a God. Kasi nga, marami silang Diyos na pinaniniwalaan. Kasi nga, si Jehovah, si Jesus sa kanila magkaiba. Pareho silang Diyos, pero mababa si Jesus, mga kapatid, sa kanila. Mababang Diyos, maliit na Diyos, Junior God, Mighty God, si Jehovah ang Almighty, mga kapatid. Pero sabi ng Revelation 1:8, sabi ni Jesus, I am Alpha, I am the Omega, the beginning, the end, who is to come, the Almighty. Ang Panginoong Isus ay nagsabi, ako ang Alpha, ako ang Omega, ako ang simula, ako ang wakas, ako yung dati, ako ngayong yaon, ako yung darating, ang makapangyarihan sa lahat. Jesus Christ is the Almighty God. Hallelujah. Kasabi nila dyan, mga kapatid, sa John 1:1, and the Word was God. Now, ayaw mo maging technical, mga kapatid, ngayong umaga sa Wednesday, pinatuloy sa Israel. Pero sabi nila, kaya the Word was a God. Dahil sa original, sa Greek daw, nakalagay dyan, yung God ay walang definite article. Sa English, yung definite article yung the. Diba? Pag sinabi natin teacher, marami yan. Pero pag sinabi mong the teacher, may tinutukoy ka na isa. Tama? Ang tawag yung definite article. Dahil daw walang definite article yung God dito, walang nakalagay na He was the God. Sabi nila dito sa second clause, yung the Word was with God, sa original merong definite article, Tonteon, the God, yung isang Diyos ang tinutukoy. Pero sa third clause, dahil wala raw definite article yung God dyan, hindi raw tumutukoy yan sa identity ng Logos, kundi sa quality niya lang. Ibig sabihin, para sa kanila, ang ibig sabihin niyan, ang Logos ay pareho ng quality ng Diyos. Pareho sila ng essence. Hindi siya ang Diyos mismo na Ama, pero pareho silang Diyos. Parang kami dalawa ni brother dyan. Hindi kami parehong persona, pero pareho kaming tao. Pareho kami ng essence. Pareho kami ng nature. Yan ang interpretation nila dyan. Ang Logos, iba sa Ama, si Jesus iba sa Ama, but they share the same essence. Pareho silang Diyos. Parang kami ni brother John, ibang persona kami, siya si John, ako si Paul, pero pareho kaming tao. Now, ang tanong po mga kapatid, ilan kami ni John? Kung kami magkaibang persona, pero we share the same essence, pareho kaming human, ilan kami? 2. Kaya hindi mo po pwedeng yun ang tama dahil magiging 2 ang Diyos mo. Pag sinabi natin, they share the same essence, but different person, 2 na ang Diyos mo. Dahil meron kang ibang Diyos na may parehong quality sa Diyos, pero hindi siya ang Diyos. 2 na ang Diyos mo. Tayo naniniwala mga kapatid, isa lang ang Diyos. Dahil kapag meron kang nasumbungan na merong quality ng Diyos, may kaluwalhatian ng Diyos, may prerogative ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, walang iba kundi siya mismo ang Diyos. Kaya na ang Panginoong Yesus ay nagpatawad ng kasalanan. Ang pagpapatawad ng kasalanan, Diyos lang ang pwedeng gumawa niya. Pero nang nagpatawad siya ng kasalanan, sabi niya sa pilay, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan, sabi ng mga eskriba, Pariseo, namumusong ka. Sino ka para magpatawad ng kasalanan? Diyos lang ang kaya magpatawad ng kasalanan. Nagpapatunay lamang yun mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao lamang, ang Panginoong Jesucristo ay hindi propeta lamang, ang Panginoong Jesucristo ay hindi guro lamang, siya ay Diyos na nagkatawang tao, kaya meron siya kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Sabi ng Bible, sinamba siya ng mga anghel. Sinamba siya, mga kapatid, ng mga disipulo, ng mga alagad, ng siya ipaakyat sa langit. Sabi nga ni Pastor Rani, hindi siya bumalik.
Kasi pagkakit niya sa langit, sabi ng Bible, sinamba siya ng mga alagad. Kung hindi siya Diyos, dapat bumalik siya, sabi niya, oops, huwag niyo ako sabihin. Mali lang. Yung lalaking inaalihan ng libo-libong demonyo lumapit sa kanya at sumamba. Kung siya ay tao lamang, kung siya ay propeta lamang ng Diyos, at siya ay isang totoong propeta lang ng Diyos, dapat hindi niya tinanggap ang pagsamba na nauukol lamang sa Diyos. Pero tinanggap niya ang pagsamba, mga kapatid, ibig sabihin, siya ay Diyos mismo, mga kapatid ko. Dahil ang pagsamba ay prerogative ng Diyos lamang. Wala na pong iba na pwedeng sasambahin, kundi ang Diyos. Kaya na nasumpungan natin, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo na may ganitong prerogative magpatawad ng kasalanan, tumanggap ng pagsamba. Ibig sabihin, siya ay Diyos mismo na nagkatawang tao dahil nasa Kanya ang quality, prerogative ng Diyos, mga kapatid. Kaya nasabi ng Panginoon, bakit mo tinatanong Felipe na ipakita mo sa amin ang Ama? Ipakita mo sa amin ang Ama. Matagal mo na akong kasama, hindi mo pa ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Di ka ba nananampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? Ang sabi ng Panginoon, walang magkakaagaw sa aking mga tupa, sa aking kamay. Ang Ama na mas higit sa akin, walang magkakaagaw sa aking mga tupa, sa Kanyang kamay. Na kaninong kamay ba talaga? Sa kamay ni Jesus o sa kamay ng Ama? Ang sabi sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa, mga kapatid ko. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, at wala nang iba. Wala pong ibang persona ang pagka-Diyos, mga kapatid, dahil sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, mga kapatid. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Hindi siya parte lamang ng Trinity. Hindi lamang siya parte ng Godhead. All the fullness of the Godhead is in Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible, you are complete in Him. Wala na pong iba, mga kapatid ko. Dahil siya po ang Diyos na nag-iisa. Palakpakan natin ang ating Diyos. So sabi diyan, mga kapatid, ang Word was God, yung hindi rin nangangahulugan yan na walang na ang Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama. Kasi wala nga lang definite article yung God. Dapat daw sa niya nakalagay, Ho Theos. Yung Ho, yan ang kalumbas natin ng the sa English, sa Greek. Pero ito ang sabi, mga kapatid, John 20 verse 28. Si Tomas, sabi natin nakaraan, no? Sabi ni Tomas, di ako manampalataya na nabuhay si Kristo. Malibang mahawakan ko siya. Mahawakan ko yung butas sa kanyang kamay, di ako maniniwala. Biglang lumitaw si Jesus sa kalagitnaan nila. Ano sabi ni Tomas? Sabi ng iba, nagulat lang si Tomas diyan, Pasto. Pag nakakita ka ng ahas, sabi mo, Diyos ko. Diyos ba yung ahas? Nagulat ka lang. Pero sabi diyan, mga kapatid, Thomas answered and said unto him. Sinabi niya kanino? Kay Kristo. Ano sabi niya kay Kristo? My Lord and my God. Sa original, Ho Theos. May definite article, you are the God. You are my only God. Hindi po ito record ng nagulat na Tomas. Ang purpose ni John sa pagsusulat ng kanyang gospel ay para ipakilala kung sino si Jesus Christ. Kaya sa chapter 1, pinapakilala niya na kung sino si Jesus Christ. He is God. He came down. We have behold Him. Pinakilala niya ang mga salita ng Panginoon. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. I am the living water. I am the resurrection and the life. I am the light of the world. Before Abraham was,
I am. Bakit? Yung I am sa Old Testament ay pangalan ng nag-iisang Diyos. Ni-record ni John sa chapter 18 na hinahanap nila si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, sinong hinahanap niyo? Sabi ng mga alagad, sabi ng mga sundalo, hinahanap namin si Jesus dahil huliin namin. Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I am. Ano yung sabi ng sumunod na verse? Pagkasabi ni Jesus na I am, nangalugmok sa lupa ang lahat ng mga sundalo. Dahil hindi niya lang sinasabi na ako yun. Ginagamit niya yung pangalan ng Diyos sa lumang tipan na ako yaong siya ko nga. Kaya sinabi ni Jesus, I am. May lumabas na kapangyarihan sa Kanya at nangalugmok ang mga sundalo sa lupa dahil yun mga kapatid ay pagpapakilala ng Panginoong Yesukristo. Siya ang Diyos ng lumang tipan. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Siya ang Diyos na nakilala ni Moises sa burning bush na nagsabi, ako yaong si ako nga. Carefully, ni-record ni John, mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pagtataka ka, sa panahon na sinulat ni John ang Gospel, na isulat na ang Matthew, Mark, and Luke. Bakit pa siya nagsulat? Sinulat niya ang Gospel of John around between 90 to 180. At meron ng Gospel according to Matthew, Mark, and Luke. Bakit pa siya nagsulat? Yung tatlo tinatawag natin synoptic gospel. Pero itong Book of John, iba yung ating mababasa natin dito. Hindi dahil contradictory ang account niya. Kung salungat siya sa record ng mga nauna, si Matthew, Mark, and Luke, dapat kinontra niya. Hindi niya kinontra. Dahil ang purpose niya ay ipakilala kung sino si Jesus Christ. Si Matthew pinresent ang Panginoon as the King of Israel. Si Mark pinakilala ang Panginoon as the suffering servant ng Isaiah 53. Si Luke pinakilala ang Panginoon bilang the Son of Man ng Book of Daniel. Pero si John pinakilala ang Panginoon bilang Diyos. Ang goal ni John sa kanyang pagsusulat, sabi sa John chapter 20, ay para ipakilala kung sino si Jesus Christ. Kaya yung pag-record niya ng expression or confession ni Thomas, yun po mga kapatid, ay para kumpletuhin ang kanyang circle. Magsimula ng kanyang sulat, pinapakilala niya kung sino si Jesus. At nirecord niya, ang isa sa mga alagad ay nag-confess, you are, sa Greek nakalagay doon, you are the God of me. You are the Lord of me. Merong definite article, ibig sabihin, ang tinutukoy ni Thomas, ikaw ang nag-iisang Diyos, ikaw ang nag-iisang Panginoon. Yan mga kapatid, ang pananampalataya natin, meron lamang isang Diyos, meron lamang isang Panginoon mga kapatid, at siya ang ating sinasamba, at siya ang ating pinupuri sa lugar na ito mga kapatid. Hallelujah. Now, gusto kong linawin, pag sinabi natin ang Diyos ay nagkatawang tao, ito ang mga bagay na hindi natin sinasabi. Ang iba kasi, nilalagay nila ng ibig sabihin, tapos sinasabi na, ito kasi tinuturo. Tinuturo nyo ang Diyos ay nagpalit ng anyo. Yung Espiritu ng Diyos ay nag-transmute, naging katawan, nagbago. Yan ang sinasabi ng iba. Now, mga kapatid, pag sinabi natin ang Diyos ng katawang tao, hindi natin sinasabi na ang Espiritu ng Diyos ay dumaan sa proseso ng pagbabago na para bagang siya ay na-decompose at na-compose ulit. When we say na ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang Diyos ay nabihisan ng laman. Bakit? Ang ibig sabihin na ang Diyos, God or the Word was made flesh, hindi ibig sabihin na ang verbo, ang Diyos ay nag-transform at naging laman, naging karne, naging katawan. Ang ibig sabihin ng the Word was made flesh, the Word became man. Can you say amen?
At ano ang bumubuo sa tao? Katawan, kaluluwa, espiritu. Ang Diyos ay espiritu. And in the sense, we can say, yung faculty ng kaluluwa, na emotion, will, and intellect, nasa Diyos din. Now, anong kailangan para ang Diyos na merong spirit essence ay maging tao? Kailangan ba niya magpalit? Ang tao, merong kaluluwa, merong spirito, merong katawan. Hindi kailangan ng Diyos na magpalit ng kanyang esensya bilang spirito, dahil ang tao rin naman may spirito. Nagets niya mga kapatid? Halimbawa, another example. For example lang, ito ang tao. Lahat nakikinig, sabi, praise the Lord. Ito ang tao. Binubuo ng katawan, yung katawan, itong panlabas, itong cover. Okay? At yung spirito, yung kaluluwa na nasa loob, ito yung kanyang inner man, spirit essence. Ito yung nasa loob, yung kaluluwa at spirito. Yung kanyang immaterial, hindi material na esensya. Yung kaluluwa at spirito. Ito yung katawan. Ito ang tao, mga kapatid. Katawan, kaluluwa, spirito. Ang Diyos naman, spirito. Kailangan ba niya magpalit para maging tao? Ano lang kailangan niyang gawin? Katawan. Kailangan niya lang mabihisan ng laman. Pero hindi niya kailangan magpalit dahil ang tao meron din spirito. Kailangan niya lang mabihisan ng laman. Kaya sabi sa John 1:14, He dwelt among us. Yung dwelt doon, mga kapatid, ay ibig sabihin, He tabernacled among us. So sa kanyang pagkakatawang tao, yan is sinasabi ng Espiritu ng Diyos ay na-process, nagpalit. Ibig sabihin ng katawang tao, mga kapatid, ang Panginoon ay nagbihis ng humanity. Siya ay naging tao. Hindi siya nagpalit, hindi siya nag-transmute, walang iba ng katayuan, nag-iba ng kanyang esensya, kundi siya ay nagbihis ng humanity. Can you say amen? Kaya pag may nagsabi sa mali ang katawang tao, kasi ibig sabihin niyan, ang Diyos ay nagbago ng kanyang katayuan bilang spirito. At pangalawa, hindi natin sinasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao, ay nawala na ng Diyos sa langit. Kaya nakakala ng iba na pag sinabi raw natin na ang Diyos ay nagkatawang tao, ibig sabihin walang Diyos sa langit ng 33 years. Kasi ang Diyos ay nagkatawang tao, walang Diyos sa langit. Okay, say amen, mga kapatid? Now, hindi ko alam kung saan galing yan, pero pag oneness believer ka, alam na natin, mga kapatid, na nagkatawang tao ang Diyos, hindi ibig sabihin na nawalan ng Diyos na nakaupo sa langit. Ang Espiritu ng Diyos ay nananatiling pinupuno ang langit ng mga langit. Hindi po nawala ng Diyos sa langit na narito ang Panginoong Hesus sa lupa. Kundi dito sa lupa, ang sentro ng kanyang consciousness ay nandoon sa kanyang katawan, sa kanyang pagkakatawang tao. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nawala sa langit. Kaya mabasa natin sa Bible, si Jesus ay nanalangin. Tumingala, Ama, nagsasalita siya bilang tao. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nanatili sa langit dahil hindi po pwedeng mawala ng Diyos sa langit. Can you say amen? Pag wala pong Diyos sa langit, magkukulaps ang buong universe. Kaya ito ang sabi, mga kapatid, malapit na matapos, ng 1 Timothy 3:16. Ito yung sinasabi ni Pablo na hiwaga. Ano ang hiwaga ng kabanalan? Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
Let me tell you mga kapatid, ang mystery ng godliness ay hindi po mystery of Trinity. Wala pong Trinity sa Bible. Wala pong mystery sa Godhead. Godhead is revealed. Sabi ng Romans chapter 1, He revealed all that can be known of Him, even His power and His Godhead. Can you say amen? Ang mystery of godliness is God was manifest in the flesh. Try as we may, we cannot understand kung paano ang Diyos ay lumukob sa sinapupunan ni Maria. We cannot understand anong nangyayari sa sinapupunan ni Maria. It is a mystery. It is too big for our minds to comprehend, mga kapatid ko. Hindi natin yan kayang unawain. Kung paano ang Diyos ay nagkatawang tao, lumukob ang Espiritu doon, mga kapatid, sa napupunan ni Maria, but at the same time, meron pa rin Diyos sa langit. How is that possible, mga kapatid ko? We cannot fully comprehend how is that possible. That is the mystery of godliness, mga kapatid. Pero mga kapatid ko, isa ang sigurado, hindi man natin maunawaan kung paano yung ginawa ng Diyos dahil hindi natin detalye sa Bible. Ano nangyari sa napupunan ni Maria? Anong klaseng change nagkaroon sa kanyang womb? Paano ang Diyos nagkatawang tao at the same time meron pa rin Diyos sa langit? It's a mystery. But one thing is sure this afternoon, mga kapatid, natin pong pinangangaral, siya mismo ang nagkatawang tao. Ito ang malinaw, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos na siya mismo nasa langit ay bumaba dito sa lupa. Dahil hindi natin kaya umakyat sa langit sa ating sarili, mga kapatid ko. Siya mismo ang bumaba para gumawa ng paraan para tayo ay makaakyat doon. Kaya sabi niya, no man cometh to the Father except by me. Dahil siya mismo, mga kapatid, ang gumawa ng paraan para tayo makapanumpalik sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. In fact, He came to earth as human para iligtas tayo, mga kapatid ko. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, gusto kong paalalahanan sa ating lahat kung gaano kaimportante ang doktrinang ito. Dahil nakasalalay dito ang ating kaligtasan. Sa nagsasabing hindi Diyos ang nagkatawang tao, paano sinabi ng Acts chapter 2, 20 verse 28 na ang church ay kanyang binili ng kanyang sariling dugo? Acts 20:28. Ano ang pinambili ng Diyos sa atin? Ano ang pinantubos ng Diyos sa atin? The church of God, which sino dyan? God. Which God had purchased with His own blood. Ang Diyos sa kanyang pagkaspirito ay walang laman, walang dugo. Pero nagkatawang tao siya, mga kapatid ko. At sa kanyang pagkakatawang tao, hindi po nahaluan ng dugo ni Maria. Dahil sabi dyan, dugo ng Diyos, mga kapatid, ang pinangtubos niya sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan natin, hindi ka binili ng ginto, ng pilak, ng mamahaling bato. Sabi ng Bible, you are purchased with the precious blood of the Lamb. Binili ka ng mamahaling dugo ng Panginoon. Pwede natin pagsama-samahin lahat ng yaman sa mundo, pero hindi ito kayang tumpasan ang isang patak ng dugo ng Panginoong Jesucristo na ibinayad para sa ating kasalanan, mga kapatid ko. Hindi basta-basta ang church, hindi basta-basta ang mga mananampalataya. Binili tayo ng mamahaling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lastly, 1 John, pareho aklat, ay babasa natin, sinabi ni John ng ganito. Chapter 4, verse 1, 2, and 3.
Now, we don't want to judge any man, but the Bible says we need to discern the Spirit. Ito sabi in chapter 4, verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Huwag na natin paniwalaan lahat ng spirito, kundi ating subukin ang mga spirito kung ito'y sa Diyos. Bakit? Paano natin malalaman kung ang spirito sa Diyos o hindi? Verse 2, Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ang bawat nagsasabi ng Panginoon Kristo ay napahayag, naparitong, nasa laman ay sa Diyos. Verse 3, Every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. This is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already it is in the world. Ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Yan sabi sa Tagalog, sa King James, every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Pag sinabi mong si Yesu Cristo ay hindi naparito sa laman, hindi po yan sa Diyos. It is Antichrist. Why? Christ is the Savior of the world. And how did He save us? God manifested in the flesh sa Kanyang pagiging tao na matay sa krus. Now, if you not say na naparito siya sa laman, then wala tayong kaligtasan. Kung hindi siya naparito sa laman. Kaya sabi niya, it is Antichrist. Why? Ito ay laban sa layunin ni Kristo na tayo po iligtas, bilhin ng kanyang mamahaling dugo. Now you say that it is not God, He is not God. He is God. In fact, when we go to heaven, we will not see anyone else. Huwag tayo umakyat doon maghahanap sa Diyos Ama. Dahil sa Old Testament, yun ay mga temporary manifestation ng Diyos. Ngunit na ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi na po yung theomai, hindi na po yung temporary. Yung po mga kapatid, ay ang kanyang permanent manifestation. Ang kanyang role, magiging anak, ay matatapos. Pero yung kanyang manifestation, mga kapatid, that is the image, the only image of God that we will see in heaven. Amen. Huwag tayo umakyat doon sa langit. Panginoon, Lord Jesus, it's good to see you finally. Pero asan po ang Ama? Matagal mo na akong kasama. Hindi ka ba nag-aaral sa Bible study? Hindi ka ba nakinig sa preaching? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Hindi po yung temporary dahil sabi ng Bible, in Him dwelleth. Ibig sabihin ng dwelleth, present tense, in Him dwells. Hindi lang dati, hindi lang sa panahon na narito si Jesus, in Him dwells. Sa Kanya nananahan permanently ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya gusto ko pong linawin sa ating pagtatapos, mga kapatid ko. Yan po ang significance ng incarnation. He manifested His love for us. Dito natin napatunayan pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili buhay. Para natin ang Panginoon. Kumay tayo lahat ng kapatid.